Meron palang survey na ginawa ang Magdalo Group. Ito yung mga dating sundalo ng grupo ni dating Senador Sani Trillanes. Yun, Alam Magdalo. niyo ang lumabas doon sa survey na ginawa po nung May 22 to 24. Abay, nung isang araw lang ito Lumalabas po na 73% pabor na sa ICC arrest against Duterte. Agoy! 73%. Marami nang gusto makakulong si Digong. 73% na, guys. Gusto nang makakulong si Digong. Makakulong na. Mamamatay tao kasi. 6,000 ang pinatay. ICC, kailan na yan? ICC's waving. Kulong niya rin si Digong. At just imagine, 27% lang ang hindi sang-ayon. So 73% compare sa 27. 73 ang pabor sa ICC arrest. Pabor sa International Criminal Court na pag-aresto kay Duterte. Yan ang lumalabas doon sa survey nila. Yun, no? Actually, nilabas na yata ito ng Global Daily Mirror at iba pang social Mamaya, tingnan natin. Nakalkal ko yan sa Global Daily Mirror. Sabi nga, ano? May 22 at 24. Isang araw lang, isang linggo lang. Nantindi Kaya pala masaya yung Magdalo. Pala masaya sila. Kasi ngayon ay nakakagalaw na silang mabuti. Matapos silang bugbugay ng 6 na taon ng mga DDS tungkol sa paninira kay Trillanes at Magdalo. Ngayon, sila lang ngayon ang nakapront sa mga ganitong paghahanap ng feedback or pulso ng bayan at yan ang lumalabas. Yun, no? Mataas na percentage yan. Nung nakaraang taon, 2023, 56-58% lang yan ang pabor sa ICC na Pilipino. Ngayon, 73 na pala. Pakay sa Magdalo din yun. Okay. Ano ang sunod na balita natin pag-usapan? Ito maganda. 1 million land title, titulo ng lupa. Pamamahagi ng Department of Agrarian Reform under Secretary Conrad Estrella. Yan, yung sa CLOA. Estrella nga ba? Ano nga bang kamali ako? Ano nga ba ang apelyido ng DAC natin? Secretary. Okay? Ayon sa kanya, yan ang utos at plano ni Pangulong Marcos. 1 million land title. 1 milyon na mga titulo para sa mga farmers. Yan ang plano na maibigay during President Marcos administration. Maswerte sila. At yan daw po'y gagawin nila. Hindi maliban doon sa 6 million pabahay program, ayun pala 1 million land title. Wow! Congratulations sa mga farmers. Okay? Ano pa ang isa pang balita? Eto, matindi. Talagang matindi si Congressman Abante. Ayaw talagang umatras. Si Benny Abante, Congressman ng Maynila, Chairman ng Committee on Human Rights. Seryoso at desidido, hanapin ang katotohanan matapos kanyang makita sa mga hearing ng personal at umiiyak ang mga biktima ng tukhang ng nakaraang gobyerno. Kailangan daw managot. Kailangan talaga may managot dyan. Ang mga isong ito ay nasa International Criminal Court na at dati na investigante pero walang linaw, sabi niya in aid of legislation, may karapatan siya at ang Kongreso malaman ang katotohanan. Ilan talaga ang biktima ng walang awa at walang kalaban-laban anyang nawala ang buhay at kanilang karapatan. Yan ang seryoso sinasabi. Sabi ko nga, Congressman Abante, na hindi marunong umatras sa aking personal na pagkilala dyan noong araw pa, kahit nang yan ay nasa konsehal pa yan ng Maynila. Ano ha? Yan ang matindi. Iyak dyan ang mga DDS, iiyak dyan ang mga involved na pulis at iba pa na sumunod sa kautusan ng nakaraang gobyerno sa Operation Tokhang. Agoy! Ayun. Ay gano'n Anong gagawin natin yan? Dami kasi pinatay Ngayon, may karapatan yan. Sabi ko naman sa inyo ng araw pa at ulitin ko, in aid of legislation, allowed. Dami kasi pinatay, 6,000. Imagine kung i-average mo yon. Of course, yung 6,000 na yon, hindi naman siya 1,000 per year. Pero kung i-average mo siya, 6 na taon lang naman ang termino ng presidente. So kung i-average mo siya, it's 1,000 a year. So kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga
kaperahan sa Pilipinas, sa inyong mga pamilya sa Pilipinas, gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo ang account details nyo dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jante, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Parang ganun ang lumalabas. Pero actually, yung bulto nun, mga kochero, 2017, 2018, 2019. Yun yung bulto nun. Yung nung 6,000 na yun. If I remember it correctly, nung 2019, nasa around 5,700 something na nun. Nung 2019. So, ano na yun, malala na talaga. 2017, 2018, 2019. Buti na lang nagka-pandemic. Kasi kung hindi nagka-pandemic, baka nag-12,000. Silang mag-imbestiga. Oversight function para malaman kung naipatutupad ang mga batas na kailang ginagawa. Ayan po'y kanilang magagamit para ho sa pag-iimbestiga. Okay? Matindi po ang galaw ng Kongreso ngayon. Actually, halos lahat ng committee gumagalaw. Committee on Justice, Committee on Public Order and Safety, Committee on Illegal. Ready, hindi lang siya manslaughter, genocide ang tawag dyan. Genocide. It's a systematic murder of multiple or a group of people. Genocide yan, guys. Drugs at saka po yung foreign relation tungkol sa mga basta yung lahat ng pinasok, lahat ng mga ginawa na maaaring may paglabag at pumabor sa China, pumabor kung kanino ng nakaraang gobyerno ay gusto malaman ng Kongreso. Yan siguro ang hindi naman siguro ganti. Siguro pinakikita ng Kongreso ngayon kung paano ang kanilang kapangyarihan at authority matapos silang lait-laitin at banata ni dating Pangulong Duterte noong kamakailan na sinasabing wala daw itong Kongresong ito. Para sinasabi niya walang kwenta itong Kongresong ito, corrupt itong Kongresong ito. Ayan, ngayon, pinakikita na ng Kongreso ngayon ng lahat ng chairman ng komite at mga member na hindi sila ganon. Magtatrabaho sila under the law at kanilang rules. Kaya ngayon mga komite, active na active. Okay, good luck para sa katotohanan. Sunod na pag-usapan natin ito. Matindi ha? Parang ngayon ang napakaswerte ni Pangulong Marcos at ang administrasyong ito. Mismo yung piklawan, dilawan na naging kalaban sa politikang matindi ng 2022, ang siya nagtatanggol ngayon kay Pangulong Marcos. Alam niyo kung bakit? Naglabas po ng isang kalatas or paliwanag si Attorney Barry Gutierrez, tagapagsalita yan ni dating Vice President Lenny Robredo at Lenny. Hindi ako kakamali noon. Ang sinasabi niya, si dating Pangulong Duterte at ang administrasyon ang nanggipit noon sa oposisyon. Marami siyang pinagbawalan sa hearing, pinakulong si De Lima at yung mga rally, hindi magawa dahil tinatakot niya. Parang mas matindi raw harassment ng nakaraang gobyerno sa karapatan ng taong bayan at karapatan ng mamamayan sa kung ano kailang gawin under Duterte. Yan ang sinasabi ni Atty. Gutierrez. Kumpara ngayon sa Marcos administration na nakakapag-rally sa liwas ng Bonifacio, nakakapag-rally kung saan-saan ang mga DDS. Totoo naman yun. So pinagtatanggol niya na ngayon legal at pinapayagan ang mga rally. Hindi kasalanan ng national government kung hindi natutuloy yung kanilang mga rally dahil sa kalamidad o walang coordination or hindi coordination. So, ang sinasabi ngayon ng lehitimong oposisyon na si Atty. Gutierrez ng Piklawan, Dilawan, Liberal Party ay mas okay ang Marcos administration sa pagrespeto sa karapatan sa pamahayag kumpara sa nakaraan. Kita mo na, ang laking tulong yan sa Marcos administration at sa ating mamamayan. Yan yung pagpapatunay, mga kaibigan, sa aking laging sinasabi na padami ng padami na ang kakampi ng gobyernong ito. Pati yung mga nakalaban sa politika noong eleksyon, kakampi na. Yung kabilang bakod lang ng mga Duterte, DDS at iba pa, yun ang nadidiin ngayon. Ano mga kotsero, sa ganyan, siguro dito medyo lalayo ako sa punto ni Sir Mike Abe. Kasi ako, alam niyo sa politika mga kotsero, the enemy of my enemy is my friend. Ganun lang kasimple yan.
Dahil si Digong, traitor, tinraidor niya yung, Marcos administration, ah, strategically, maski let's say kung ako lang ang dilawan, gano'n din ang gagawin ko, eh. Kampihan ko na si BBM kahit ano, labag sa kalooban ko. Strategic 'yan, strategic. Kasi mga kotsero, makakaganti ako do'n, 'di ba? Nakaposisyon yung malakas, eh, tapos inaway siya nung kakampi niya, o dito na lang ako kakampi sa malakas. That is an alliance of convenience. Walang ano 'yan, walang kwenta 'yan. 'Pag mawala ang Digong sa national scene, wala, babalik uli yan sa pagiging opposition. So, hindi ako masyadong mai-impress diyan, Sir Mike. Pero kung ikaw, okay lang naman kung yan paniniwala mo. Pero ako hindi ako mai-impress diyan. Hindi ako ma-impress diyan. Ano lang yan, kumbaga that's a relationship of convenience. Oo. Binabalikan sila dahan-dahan at isa-isang nagugunita ang mga nakaraan. Ang lupit, ang tindi talaga ng buhay, Iba ang demokrasya, may mga limitasyon talaga, eh. Pero pag nagsilipan, lalabas ang katotohanan. Kayo, mga nagrarally nung nakaraang mga administrasyon, pinayagan ba kayo? Kayo ba naging malaya? Pero ang isang sample dyan, yung pagpapakulong kay Dilima, yan ang hindi matanggap ng biglawan-dilawan. Dahil talagang ang paniniwala nila ay political harassment ang ginawa doon sa kailang kasamahan. Ayun. Yung lehitimong oposisyon na constructive ang dating sa gobyernong ito, sila na ngayon ang kasama sa nagtatanggol. Kaya maswerte ang gobyernong ito, Marcos supporters, Marcos loyalists, tayong lahat na naniniwala sa gobyerno at kakayanan at ginagawa ng ating Pangulo. Ang nagtatanggol na ibang sektor na naniniwala sa tamang direksyon ng gobyernong ito ngayon. Wow! Ibang level na yan. Any comment, reaction? Welcome sa aking mga channel. Yun. Wait. Ngayon, mga kotsero, puntahan natin yung actual survey kasi ano lang pala yun, eh. Ito yung sa kay Trillanes. 73%. May 22, 2024. May 22 to 24, 24. 27% ang hindi sang-ayon, 73% ang sang-ayon sa pagpasok ng ICC. Pero yung sa mga mas legitimate na survey firms like Okta Research, 55% of Filipinos, adult Filipinos, are in favor of the Philippines cooperating with the ICC. Mga kotsero, ako, ulitin ko lang, at alam nyo na, kung regular kayo nanonood ng channel ko, this has always been my position and it will not change. I don't think it will change anytime soon. Ang posisyon ko dito, mga kotsero, ako hindi ako pabor. Personally, hindi ako pabor. Kasi ako naniniwala pa rin ako sa rule of law at sa justice system ng Pilipinas. Kaya lang hindi maparusahan si Digong sa Pilipinas ay dahil walang naghahabla. So, yun ang paniniwala ko dyan. Hanggang ngayon, yun pa rin ang aking paniniwala dyan. So, kasi kita naman, eh. It's obvious, eh. Kitang-kita naman kasi. Maski sa kanya mismo kasi nanggaling, eh. Patayin yung lahat yan. Papatayin ko mga pusher. Papatayin ko mga ganito, ganyan. So, it's very obvious. Parang style ni Baste. O tapos ngayon, mag-iiyak siya. Diba? Oh, by the way, take note. Akala ko ba si Baste, akala ko ba kontrolado mo ang Davao, Baste? Ito yung balita, guys. Ayan, 37 in Davao City's PSSO dismissed for illegal drug use. Munisipyo pa? Baste! Napakayabang mo kasi. Kanyari sa inyo. At least 37 personnel of the PSS Public Safety and Security Office po. Ang tigas ng feds. Public Safety and Security Office pa of Davao City were dismissed from service after they tested positive for illegal drugs. The 37 were job order workers and most of them are assigned in the Civil Security Unit and aids in maintaining peace and order. Ang tigat ng feds, Kaya naman, Baste. Kala ko ba war on drugs?
Ala ba, war on drugs? Grabe siya. Nakakaya, no? Yung pumapatay ka para mawala ang drugs sa lugar mo, pero sa sarili mong bahay, hindi mo malinisan. Sarili mong bahay, hindi mo malinis. Aadiri ka. Aadiri kayo dyan. Davao should vote better. Davao should vote better, guys. Tama na, masyado na matagal mga Duterte dyan. Davao should vote better, guys. Tapos di ba may huli recently? Parang 14 million pesos worth of drugs ang nahuli sa Davao City. Kakaya naman. Pero eto na, punta kayo tayo dun sa narinig ko na kwento. Ito kasing ganap. So kanina, may lunch meeting ako lunch meeting. And then after nun, syempre after the meeting, kwento-kwentuhan na lang, 'di ba? Ganun naman usually. So, kwento-kwento. Meron ako mga dalawang nasagap na bagay. Dalawang nasagap. Una, when it comes to the ICC, sa kwentuhan ng ICC, meron na palang meron ng allegedly, meron ng preparatory team na nasa Davao City. When I say preparatory team, ito yung mga naghahanda ng mga sirkumstansya para sa aresto ni Digong. Allegedly. Wala pa yung official, pero nandyan na yung preparatory team. Oo. Yun ang kwento. Kwento pa lang naman. Hindi ako sure kung totoo yun. But that is the kwento. Hindi ko na lang sabihin kung sino yung source ko. Pero yun yung napagkwentuhan kanina sa usapan namin. Sa kwentuhan namin. So, ayan. Yun yung una. Imagine, may preparatory team na. So, ibig sabihin, kung may preparatory team na, may pinaghahandaan. Ano yung pinaghahandaan? Pangalawa is this. Merong isang wanted na pastor. Allegedly, merong isang wanted na pastor na nakatakas na ng Pilipinas. Kasi naramdaman niya na malapit na siyang mahuli. Kaya lumipad na siya sa isang bansa kung saan kaibigan ng bansang kaibigan niya. So, yun yung kwento. Kwento lang naman. Allegedly. Etong si Bulaang Propeta. Ayun nga, natunugan na malapit na malapit na lumiliit na ang mundo niya sa lugar nila. Natunugan. So this week lang daw siya umalis. Oo. This week lang daw siya umalis. So yun. So tingnan natin kung may record sa Kaap. Oo. Sana maglabas ng balita ang Kaap para malaman natin kung merong mga private jets na umalis mula Davao City papuntang yung mga isa sa mga pinagko-connecting flights. Doon yung isang bagsak ng mga connecting flights . So ayun. Yun yung wala malakas evidence against him . Sigurado yung kulong niya . Sigurado kasi yung kulong niya. So, might as well, di ba? Tingnan nyo, wala siyang paramdam recently, di ba? Maliban sa abogado. Tapos, eto pa pala isang nasagap ko. Yung chismis dati na yung mga bayaran na binabayarang vloggers galing China. Yung pinopromote si China. Yung mga nagtatanggol ng China. Apparently,
Apparently, totoo pala siya. Bakit? Kasi tanga-tanga nung nagbabayad. Sobrang tanga niya talaga, promise. Ang tanga-tanga niya, binabayad niya, GCash. Ang bobo. Ang bobo-bobo talaga. Diyos ko. Hinigi ko. Sabi, pahingi nga ng kopya ng GCash. Pati nga ng screenshot. Kahit wala screenshot ng GCash. Diyos ko, tignan natin yung ano. Di ba sa GCash kaya may mga asterisk na. Naku, pag pumasok lahat ng pangalan doon. Bistado agad. But anyway, kaya ano nga, ilang na may nakarating na kwento sa akin. Hindi ko pa confirmed yun. Oo. Di ko, pakita. Pag nakarating na sa akin, papakita ako sa live stream ko yun. Kapag umabot na sa akin yung GCash na ano, na... Ang sistema pala, mga kotsero, is this. Pilipinas pa lang, ginagawa na yun. Sa Pilipinas pa lang. Kaya siya biglang napatulak ng China dahil nabisto na nga siya. Yun. Kung ang ICC matutuloy sa Pilipinas. Apparently nga, based from what I heard sa kwento namin kanina, kwentuhan namin kanina, naka-ready naman na daw si ICC. Nandiyan na. Sa tabi-tabi. Hindi lang natin alam. Nandiyan na siya sa tabi-tabi. Informal nga lang, informal. So, iniintay na lang yata yung formality. Iniintay na lang yung mga papeles na dumating. And kung i-implement. Yun. Pero ready na raw yung yung team. Yung team na aaresto. Ready na daw sila. Naka-ready na, naka-prepare na raw sila. But definitely, mga kotsero, during yung hakbang ng Maisug, wala siya sa Pilipinas. Definitely. Kasi kung nasa Pilipinas siya, di nagsalita na siya the following day. Or at least meron siyang statement na siya mismo nagsasalita. Kaso wala eh. Wala siya doon. And by the way, according sa aking dagang Costa, ayon sa aking dagang Costa, 1, 2, 3, 4, 5. The rest hindi kilala, 9 silang lahat. So, basta merong 5 kilala, siguro sa 5 to, 3 lang ang kilala. Basta meron dong merong siyam na pupunta doon sa kapitbahay ng Macau. And ayun mga konsyero, maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you tomorrow on our next channel live. God bless you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?